Good morning po sa ating lahat. Ayan, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? And batiin nyo naman yung mga tao sa paligid natin. Siguro bati tayo ng mga 3 tao sa paligid natin. Ayan, pwede bang umikot tayo? Dapat lahat tayo nakatatlo ha. Makipagkilala po tayo sa mga katabi natin. Ayan. Nakapag-good morning na ba ang lahat? And truly, this is the day that the Lord that has made, and we will be rejoice and be glad in it. Amen? Kaya ngayong araw na to ay ating tatanggapin ang matinding paglawak na hatid ng Panginoon sa ating ngayong araw na to. Amen? Patuloy natin palakpak ang ating kamay sa Panginoon. Come on! Before that, pwede po ba na itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? At tayo manalangin, Panginoong Jesus, salamat Panginoon sa araw na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, na kami ay naka-attend muli sa aming Sunday celebration, O God. Truly, Lord, na this is the day that you have made, Panginoon, O God, para sa amin, Lord, na kami, Lord, ay makakarinig, Panginoon, O God, ang salita mo, Lord. Ikaw ang manguna, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. And Lord, bless this day, O God. Thank you, Lord, O God, for this opportunity, Panginoon, O God, na kami muli ay naka-attend, O God. Thank you, Lord. Ikaw ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Let your presence be upon us and let your Holy Spirit guide us, O God. And let your blood cover us, Panginoon, O God. We thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. At patuloy nating tatanggapin ang matinding paglawak na hatid ng Panginoon sa atin ngayon. Come on! Let's clap our hands to the Lord! Ito ang panahon upang bawat isa'y magdiwang na. Ang nakaraan ay ating kalimutan na. Ang Panginoon ay may hatid na pag-asa. Huwag tayo sasama! Tayo sama-sama na humayo at mamunga pa, upang kaharian ng Diyos ay mas lumawak pa. Mas maraming teritoryo ay sakupin na. Pag-ibig mo ay susisisigaw sa mundo, ihahayag ang kaligtasan na sa aming alay mo. Alay mo. Di mapipigilan! Di mapipigilan kahit saan dumako. Ang pagdamit, paglago sa amin ay pangako mo. Pangako mo. O Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming taglay. Let's go, praise the Lord! Tayo sama-sama na humayo at mamunga pa, upang kaharian ng Diyos ay mas lumawak pa. Mas maraming teritoryo ay sakupin na. Pag-ibig mo ay susisisigaw sa mundo, ihahayag ang kaligtasan na sa aming alay mo. Alay mo. Di mapipigilan kahit saan dumako. Ang pagdamit, paglago sa amin ay pangako mo. Pangako mo. Pangako mo. O Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming taglay. O Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming taglay. Come on, let's declare this! Mas nalawak pa kaharian ng Diyos. Purihin natin siya. Hallelujah! Mas nalawak! Mas nalawak pa kaharian ng Diyos. Purihin
natin siya. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus! Truly, that in His presence there's freedom. And truly, that in His presence there is restoration. Amen! Come on, let's praise Jesus! Patuloy natin palakpakan ng Panginoon! Come on! Come on! Let's praise Jesus! We praise you, Lord! Nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven, so we give to Him the highest praise. It's the greatest feeling when you feel this day. In this moment, you are moving as we give you praise. Come right now, Holy Spirit, release your power. Lord, we are hungry for more of you. Heavens open, you're bursting through, feeling this place like a rushing wind. Come on, let's wave our hands to the Lord. Within, like a fire within, we will burn, 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 burn. Woo! President, we will burn. Whoa, whoa. To everybody that's hurting, here comes the sound of rejoicing. Our happiness is restoring, so we give to Him the highest praise. It's the greatest feeling when you feel this place. In this moment, you are moving. Yes, you are. As we give you praise. Come right now, Holy Spirit, release your power. Lord, we are hungry for more of you. Heavens open, you're bursting through, feeling this place. Come on, let's wave our hands to the Lord. Come and move again, Like a fire within, we will burn, 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 burn. Woo! We praise the Lord. We will burn. We raise our hands up. We're going all out. We're lifting up the name of Jesus, Jesus. Nothing will stop us singing your praises. Your Holy Spirit is here like a rushing wind. Let's wave our hands to the Lord like this. Come on. Within, like a fire within, we will burn, 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 like a rushing wind. Come and move within, like a fire within. We will burn, 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 burn. Come on, let's leave our hands in the Raise air. your hands up. Taas mo natin mga kamay natin sa Panginoon. raise our hands Kaya po natin mga up. dancers. Come on. We raise our hands up. 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 Come on. Taas natin yung kamay sa Panginoon. We raise our hands up. We raise our hands up.
We raise our hands up. We raise our hands up. Hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, you are moving in this place, oh God, as we lift you up, Lord, and your presence makes a difference in our lives, oh God, and we lift you, Jesus, in this place. Sige pa yung mataas sa palakpak sa Lord, come on. Hey, hey! 1, 2, 3, go! Oh, there's a joy in your presence today. Come on. Let's sing it out. We're lifting up your name. We're lifting to bring you praise. Cause there is no one like you. Oh, glory to your name. Cause you alone are great. Cause there is no one like you. We will lift you higher, higher than all other names. Cause you are worthy. Jesus, you are the one who is worthy of the highest praise. Jesus, you are the one. You are the one. Our King, glory, King of glory. Hey, 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 hey. Our praise. We're lifting up your name. We lift to bring you praise. Cause there is no one like you. Yes, you are Lord. Oh, glory to your name. Cause you alone are great. And there is no one like you. We're gonna lift the name of Jesus. We will lift you higher, higher than all other names. Cause you are worthy. We will lift you higher, higher than all other names. Cause you are worthy. Jesus, you are the one who is worthy of the highest praise. Jesus, you are the one. You are the one, the King of glory. Jesus, you are the one who is worthy of the highest praise. Jesus, you are the one. You are the one, the King of glory. Hey, hey. We praise your name, Lord. In 2 Corinthians chapter 9, verse 17, we make boast not about our goodness, but we boast about the Lord. Amen? Talagang we are proud that we have Jesus in our lives. Sabi mo sa katabi mo, proud ka ba? We are proud that we have the Lord in our lives. Kahit sino mang makatabi natin, kahit sino man ang mga tao sa paligid natin, we are proud that we have God in our lives. Amen! Kaya today, we're gonna sing it proud and make it loud. Wala kang ititira ngayon. Talagang ilalaglag mo lahat ng mga worries mo today because you make the Lord proud in this place. Amen! Come on! We're gonna sing it out. Come on, everybody wave your hands. Hey! Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. Come on, lift your hands. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. Come on, sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, sing it loud. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one. No one like Jesus. Sing it loud, sing it proud, for He is King. He alone is the one, is everything. We will lift you high. Come on, everybody, sing it out, church. Come on, sing to the Lord. You are worthy.
We will lift you higher, higher than all other names. One, two, Yes, you are worthy. Jesus, you are the one who is worthy of the highest praise. Jesus, you are the one. You are the one, Our King, the King of glory. Jesus, you are the one who is worthy of the highest praise. Jesus, you are the one, you are the one, the King of glory. Hey! We praise your name, Lord. Come on, let's shout your praise. Let's thank the Lord. Hallelujah! Come on, let's lift your voice. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Whatever is in your heart right now, lahat ng mga blessing na natanggap mo this week, sa lahat-lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Come on, let's speak it out. Salamat, Panginoon. Come on! Come on, let's shout your praise. Malakas pa po na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus! Oh, we bless your name, Lord! Oh, you are worthy of all our praises, oh God. We are so proud, Lord God, that we have you, Jesus, in our lives, oh Lord. And Lord, hindi kami maihiya, Panginoon, oh God, na isigaw ang pangalan mo, Jesus, sa lugar na to, Lord God, at sa aming mga buhay, oh God, because in the name of Jesus, Lord, every brokenness, Lord God, will be completely, Lord God, restored. Panginoon, oh God, it will be healed in our lives, oh God. Because, Lord, in Jesus' name, there is power, oh Lord. And we thank you, Lord God, for that name, oh God, that changes our lives, Lord. That changes our families, oh God. That changes the situation of our lives today, oh God. And Lord, as we lift our hands to you, oh God, we put our trust on you. Lord, we give our hearts on you, oh God. Take full control of our lives, oh Lord. Because we know you. We know your name is great. Your name is powerful, Lord. Your name is awesome in this place. And there is no one like your name, oh Lord. I worship you. We gave our hearts in the mountain, in the valley, Lord. You were always there. You were always close. I can feel your grace as you guide my step in the darkest place. I know who you are, oh Lord, Maker, Savior. I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who open you will never be ashamed, 'cause I know who you are. In the mountain air, Lord, in the mountain air, in the valley low, you were always there. You were always close. I can feel your grace as you guide my step in the darkest place. 'Cause I know who you are, Lord, Maker, Savior. I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away.
Those who love in you will never be ashamed, 'cause I know who you are. You have walked the earth and you guide my step. You in every hurt and you hold my hand. Though the storms may rage and they still know your name. It's Jesus, 'cause I know who you are. Oh, I know who you are. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who love in you will never be ashamed. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who love in you will never be ashamed, 'cause I know who you are. Oh, we know you, Lord Jesus. There's no one like you, Lord. We trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. And God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. We know, God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every breath. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every prayer. You are by my side. And God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. And you hear a prayer, you are by my side. And God, I know you. God, I trust you. Oh, Lord, oh, we praise you, Jesus. We worship you, Lord. You never put us in shame. As we trust in you, as we put our hope in you, Lord.
through it all, You are greater. your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. Our Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. Sing out to you, Lord, Maker, Savior. I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. 'Cause I know who you are, Jesus. 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 Sing out to you, Lord, in my voice. Come and sing a hymn of worship. We worship you, Lord. My Savior, Redeemer, Provider, my Healer, Defender, Strong Tower. Your name is, your name is. Say your breakthrough, my breakthrough, and my freedom, my victory is you, Jesus, my shelter and my helper. Your name is, your name is my Savior, Redeemer, my Provider, and my Healer, and Defender, Strong Tower. Your name is Jesus. Your name is, and my breakthrough, my freedom, my victory is you, Jesus, my shelter, my helper. Your name is, your name is. Our breakthrough is you, our breakthrough, and our freedom, our victory is you, Jesus, and our shelter and my helper. Your name is, your name is. Come on, speak the name of Jesus. Oh, we speak the name of the Lord. How glorious, our magnificent God is He, Lord. We put our hearts on you.
heaven and in earth shall bow in the name of Jesus, oh God. And Lord, with every breath that we have take, oh God, Lord, we speak the name of Jesus, oh God, because you are worthy, oh Lord, in our lives. Sige po, taas po natin yung mga kamay natin sa ating Panginoon. Come on, let's wave it to our God. Lord, we thank you for your presence in the midst of us today, oh God. Lord, patuloy ka naming tinataas, Panginoon, sa lugar na to at wala nang iba, oh God. Jesus, maghari ka sa aming mga buhay. Maghari ka sa lugar na ito, oh God. Lord, we thank you and we bless your name, oh God, as we give to you, Lord, all the praise. Come on, let's shout your praise. Let's shout hallelujah. We thank you, Lord. We bless you as we give to you all the glory, all the adoration, oh God, that you alone deserve, oh Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Good morning. Hintayin lang natin makapag-settle yung iba. So magandang umaga po sa kanilang lahat, yung mga nanonood sa ating live stream, Aspar, dyan sa Davao del Norte, sa Tagum. Sooner magkakaroon na tayo ng ng church na bubuksan natin. Hopefully this year, di ba magkakaroon na tayo ng Vision Church, Tagum City. Alam ko nag-start na sila dyan last week eh. So, bagamat konti pa lang, pero alam natin yung konti naman, yung madami, nag-uumpisa naman niya sa konti. So, dadami din sila dyan. So, bago po tayo uli umupo, deklara muna natin po yung ating faith declaration for this year, na sinasabi dito, great expansion. Alam nyo, ilang buwan na lang, almost 3 months left na lang para tanggapin talaga natin itong promise ng Lord. Matatanggap natin yan, depende po sa pananampalataya natin. Kung paano po natin pinananampalatayanan na ang great expansion ay mangyayari sa buhay natin. Pero syempre, di ba, ang kalakip nga dyan na sa pangako na yan, may gagawin tayo. Sabi diyan, as we conquer, kaya nga ang church natin, lahat ng pamaraan, ginagawa po natin para makapag-conquer po tayo. Amen. Kaya nga tulong-tulong, sama-sama po tayong gawin yan at mararanasan po talaga natin yung matinding paglawak sa lahat ng aspeto ng buhay po nating lahat. So isigaw po natin, isa sa English at isa sa Tagalog. 1, 2, 3. Christ Jesus, God gives us great expansion as we conquer more territories. 2023, sa sarili nating wika, kay Kristo Jesus, ang Diyos ang nagbibigay ng matinding paglawak sa ating pagsakop ng mas marami pang teritoryo sa taong 2023. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede ba lahat tayo taas natin ang kamay natin sa Diyos? Pasalamatan niyo ang Panginoon sa araw na ito. Yung araw ng pagsamba natin ngayon sa Diyos, ito'y araw ng pasasalamat dahil ang Diyos natin ay tapat. Talagang sa buong linggong ito, bagamat marami tayong mga kinaharap na mga problema, pagsubok sa buhay, pero God is still faithful sa buhay natin. Maraming salamat, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti, dahil sa kaligtasan, Lord, na pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy namin, Lord, tinatamasa ang isang maganda at maayos na buhay. Kaya, Panginoon, hayaan mo sa umagang ito, sambahin ka namin, Lord, ng buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa, Panginoon. Kaya mong araw na ito ay maging araw ng aming pagpupuri
at pagsamba dahil sa iyong kadakilaan. Panginoon, patuloy mo, Lord, na buksan ang aming mga isip, ang aming mga puso sa araw na ito, sa pakikinig namin ng iyong salita. Patuloy ng salita mo, Panginoon, ang siyang maging pundasyon ng aming mga buhay. Sa pakikinig namin ngayon, hindi lang kami magiging tagapakinig, kung hindi magiging tagagawa rin kami, Panginoon. Kaya bigyan mo kami, Lord, ng kapahayagan, Lord, sa mga salita na aming maririnig, Lord, sa umagang ito. Lord, salamat din sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy naming inaangkin ito sa aming mga buhay, sa buo naming sambahayan, sa aming church, Lord, sa Vision Church Quirino High. Patuloy naming ina-apply ito sa buhay ng aming mga leaders and disciples of our church. Salamat, Lord, for your divine protection upon us. Itong mga nakaraang araw ng linggong ito, walang nagkasakit sa amin, walang naaksidente. Panginoon, nandyan yung iyong patnubay at paggabay sa amin, Panginoon. So we thank you, Lord, for the blood of our Lord Jesus Christ. And we also want to thank you, Lord, for the empowerment of your Holy Spirit in our life. Hayaan mong yung banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin. Bigyan kami, Lord, ng wisdom, ng understanding, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita, Lord. Lord, wala kaming ibang itinataas sa lugar na ito kung hindi ang pangalan mo lamang, Hesukristo. Maghari ka, Panginoon, sa aming church, so God, maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Maraming salamat, Panginoon, at pinupuri ka namin at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, karangalan at kalwalhatian sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Ito ang aming dalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen. So bago po kayo umupo, kamustahin nyo naman yung katabi nyo. Sige, batiin nyo, pinagpala ka, nandito ka ngayong araw na ito. Meron ba tayong first-timers? Ilan yung first-timers natin today? Sige, makakaupo na po kayo. Ko last week, na meron tayong tatlong bagay na binavalue in our church. Yung number one na merong halaga sa atin, pinahalagahan ng ating church at ng mga disciples of our church, is the Word of God. Because we believe that there is power in the Word of God. Hebrews 4:12. Diba? Sabi doon, the Word is living and active. Tapos sharper than any two-edged sword. Ang salita doon ng Diyos parang isang tabak na magkabilaang talim. Kaya nga, di ba pag tumama sa atin, masakit? Sino nasasaktan sa Word of God? Praise God. Ibig sabihin, ang mga puso nyo ay pusong mamon. Wala pang pusong bato dito. Amen. Masakit kasi, two-edged kasi yan. Kaya nga kapag nag-penetrate sa ating mga spirit yan, nasasaktan tayo, pero pag tinanggap mo yung sakit na yon, nababago tayo. From glory to another glory. Unti-unting pagbabago ang dumadating sa buhay natin. Amen. Sabi, parang yung isang talim sa inyo eh. Tapos yung isang talim sa akin yun eh. Kaya nga every time na nag-aaral ako ng salita ng Diyos, ako yung unang sinasaktan ni Lord eh. Bago kayo. Amen ba? Kasi kala nyo, kayo lang ang nasasaktan eh. Kaya kanya pala magkabila ang talim niyan. Yung isa para kay pastor, yung isa para sa inyo. Amen? Pero di ba, alam niyo naman ang Word of God. Kaya nga sabi ni Joshua, meditate on it day and night. Ito dapat ang maging laman ng iyong bibig. Do not let this book of the law depart from your mouth. Pero ano gagawin mo? Hindi lang magre-read. Hindi lang para ikaw magkaroon ng knowledge. Pwede kasi marami kang alam sa salita ng Diyos, pero walang meditation eh. Tama. Hindi mo binubulay-bulay ang salita ng Lord. Sabi diyan, meditate on it day and night. Kasi sa pamamagitan ng meditation, doon tayo nagkakaroon ng revelation.
Yung reading lang, knowledge lang yan. Di ba pag may problema kayo, binubulay-bulay nyo? Yung iniisip-isip mo kung paano mo susolusyonan yung problema. Ganun, meditation yun. Pero ano nangyari sa'yo nung binulay-bulay mo yung problema mo? Oh, naglagay ka tuloy katingko. Kanya ngayon, grabe yung mga bata, nagkakatingko rin. Na-stress na rin. Eh kasi bakit tayo na-stress? Binimeditate mo kasi problema. I-meditate nyo, Word of God. That you may observe to do according to all that is written in it, for then, ano mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yan? Gusto mo ba ng prosperity? Gusto mo ba ng success in life? And then, i-value mo ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, magdadala kayo ng Bible pag linggo, wag lang kayong aasa dyan. Amen. Asa kayo ng asa sa mga Bible app nyo. Mas maganda ata merong hard copy, no? Na Bible. Hilig nyo kasi sa free. Bumili kayo ng Bible, hard copy. Kaya napakahalaga ng Word of God kasi parang mirror daw yan. Pag tumitingin, parang pag tinitignan mo, di ba yung salamin, nakikita mo kung ano itsura mo. At kapag may mali sa itsura mo, naayos mo. Tama? Oh. Ganun ang salita ng Diyos. Pag minemeditate natin. The second thing is the blood of our Lord. Ano yun? The blood, the power of the blood. Kasi ang dugo ng Panginoon, di ba, according to Ephesians 1:7, nagbigay ng redemption ito sa mga kasalanan natin. In Him, sabi doon, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Pero hindi lang tayo nilinis, pinatawad sa ating mga kasalanan, ninugasan ng ating mga kasalanan, but the blood of our Lord Jesus Christ, meron siya kakayahan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng gawa ni Satanas. Niredeem din tayo sa lahat ng mga curses na dinulot ng demonyo sa ating buhay. Ano yung mga sumpa na yun? Sumpa ng maling kaisipan. Kaya minsan mas marunong pa tayo sa Diyos eh. Amen? Hindi natin matanggap ang Word of God eh. Kasi nga bakit? Mali isip natin eh. Sumpa ng sakit at karamdaman. As you apply the blood of Christ from His beaten, bruised body, then, by His stripes, you are healed. Hallelujah! Lord, pagalingin mo yung mga may sakit dito ngayon, Lord. Touch them. Heal them. Hallelujah! Receive your healing through the blood of Jesus Christ. Kaya yung sinabi ni Jesus, it is finished. Lahat yun para sa ikabubuti natin. Yung yung huling last word niya from the cross, when He died, sabi niya, it is finished. Tapos na. May solusyon na para sa kasalanan ng tao. And that is the cross of Calvary. May solusyon na para sa mga sumpa sa buhay nyo. May solusyon na sa sakit at karamdaman. Healing will flow. Kaya nga sabi, di ba? He sent His word to heal your diseases. Pinalaya tayo sa kahirapan, the crown of thorns na ipinutong sa ulo ni Jesus. Imagine niyo, mukha ni Jesus, bugbog na. Ilagyan pa ng koronang tinik. Pero bakit may koronang tinik? Kasi crown in the Bible, yung koronang tinik, crown of thorns, symbolize poverty. And the blood that was shed on Jesus through the crown of thorns redeems us from the curse of poverty. Kaya ako naniniwala ako, hindi ako mahirap. Naniniwala ako na pinalaya na ako ng Panginoon sa sumpa ng kahirapan sa buhay ko. Pwedeng nabuhay sa kahirapan ng lolo ko, ang mga tatay at nanay ko, pero sa akin, winawakasan ko na, pinuputol ko na.
Kaya naniniwala ko ang mga kasunod sa akin, their life will be blessed. Kaya I will share to them the same revelation about Jesus' blood. Sa anak ko na pastora na ngayon, and sa apo ko, na magwa 1 month pa lang. Darating ang araw, i-share ng nanay niya about Jesus' blood. Amen. Pinalaya sa maling tingin sa sarili mo. Tama. Dati sobrang mahiyain mo, kimi-kimi. Grabe, alam niyo yung mahiyain. Hindi kay Lord yun. Yung ano rin naman, yung sobrang kapal. Hindi rin kay Lord yan. Kasi merong extreme na mahiyain, merong extreme na sobrang hangin. Nakakita na ba kayong taong ganon? Yung pag nagkikwento, parang tinatangay kang ang hangin no? Kailangan sakto lang. Amen? Yung akala mo sobrang humble. Naku, pero hindi naman pala. Di ba? Meron kasi ibang humble no? Yung parang, false humility tawag dun Yung inaalok mo na, bine-bless mo, ayaw tanggapin. False humility yon. Yung parang may pride ka pa. Bine-bless ka na nga, ayaw mong tanggapin. Kasi nakita mo, parang mas kailangan niya Hindi, kaya ka nga bine-bless ng tao na yun kasi gusto ng tao na yun, ma-bless siya Oh. Kaya totoo talaga yung Genesis chapter 12, no? Yung verses 2 and 3 ba yun? Tingnan mo nga yun, naalala ko lang. Kasi pinost ko ata nung isang araw yan, di nyo naman nila-like Sabi niya. Pero pag yung apo ko, like kayo na like. Sabi niya, I will make you, ang church na ito, someday will be a great nation. Lalaki to, lalawak to. Hindi lang tayo pantalipapa. Baka malay mo, magkaroon tayo sa Canada. Hello, Lame. Hello, Chris. How are you? Magkaroon tayo ng Vision Church Canada, di ba? Pagdating ng araw. Magpapadala tayo doon, si Ina, di ba? Pwede dyan. Magaling mag-English Tapos sabi niya, I will bless you and make your name great. Yung isa gustong maging sikat yung pangalan nila, mag-artista ka na lang kung gusto mo. Pero sa atin hindi. Bakit God will make your name great? Because of your testimony. Tama? Na every time na humaharap ka dito sa harapan, nagpapatotoo ka sa kabutihan ng Panginoon, sumisikat ka. Dahil pinapasikat ka ni Lord. Kasi may mga testimony ka ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. That's why God will make your name great. Hindi gagawin ni Lord yung name yung great mo dahil pogi ka. Hindi tumitingin si Lord sa itsura. Amen! Kung tumingin sa itsura si Lord, baksak kami dyan. Hindi kami pa pwede. Baksak kami. Kung ang mga pogi lang, ang pasado kay Lord, paano naman kaming mga average? Pero tingnan nyo naman kung gaano kami kapogi ni Jasper ngayon. Di ba? Napapa-hallelujah. Why? Kasi may testimony. God will make your name great kasi may change life. Yan ang ebidensya. Amen? Tapos, and you shall be, kita mo, you shall be a blessing. Bakit ka magiging blessing? Kasi si Jesus dala-dala mo. That's why you conquer more territories. Because Jesus is inside of you. Imposibleng maging blessing ang isang tao kung hindi niya naranasan muna ang pagpapala sa buhay niya. Magiging blessing ka lang sa buhay ng ibang tao kapag naranasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Naintindihan niyo po?
Akala kasi lang natin pag pinag-uusapan blessing, pera eh. Hindi po pag sinabing blessing sa Bible, hindi puro salapi, kwarta, datong, anda. Amen? Ang blessing, maraming aspeto po yan. Alam nyo ba that money is the lowest form of blessing? Yung iba kasi sinasabi, buti pa yung pera may tao. Yung tao walang pera. Eh, ang problema nga, yung tao nagkaroon ng pera, nagmukhang pera naman. Tama? Kaya nga text, di maibigay kasi mukhang pera. Putiki, oh. Tapos ano yung sabi doon sa verse 3? I will bless, kita nyo, those who bless you. Kaya nga pag bless mo yung katabi mo, ibe-bless ka. Kaya pag mayroon nag-abot sa inyo, malaki man yan, maliit, tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tinanggap yon, parang tinatanggihan mo yung tao na yon na i-bless ni Lord. Kaya malaya po kayong makapag-Gcash. Joke lang. And I will, sabi diyan, curse him who curses you. Kaya yung mga nagke-curse sa inyo, huwag mong labanan ng curse. Kapag binato ka ng tinapay, ay, ng bato, ano ba gagawin mo? Babatuin mo ng tinapay, pero may garapon. Wala rin, masakit din yun. Tapos kita mo, ito yung gusto ko dito sa huli. And in you, all the families of the earth shall be blessed. That's why pag ikaw cell leader ka, nagse-cell group ka doon sa bahay na yun, yung pamilya no, ibe-bless. Puro Jollibee kasi kayo nagse-cell group eh. Kanya ang bine-bless, yung Jollibee. Puro kayo Bililya Park. Bine-bless Bililya Park. Minute Burger. Nagse-sell. Oh. Kaya ang bine-bless tuloy, yung Minute Burger, yung McDo, yung 7-Eleven. Gusto nyo ma-bless ang family? Mag-sell kayo sa bahay. Kasi pag nagse-sell kayo sa bahay, dinadala nyo yung presence ni Lord dun. Like what happened to Obed-Edom. Si Obed-Edom nga, hindi naman Jew yun eh. Hindi naman kalahi ni David yun eh. Ark of the kahon pa lang yun ah. Ark of the Covenant pa lang yung dinala doon. Kanya yung iba, di ba, yung mga religious, merong dinadala-dala sa mga bahay. Doon pala nila nakuha yung principle na yun. No? Yung ark. Pero pag ikaw, every time you do the cell, your cell sa mga bahay, alam mo, nagiging blessing kayo doon sa tahanan na yun, sa pamilya na yun. And that family will be blessed. Kasi bakit? Dinadala mo si Jesus doon eh. Correct! Nasaan na ba ako? Number 3 na, di ba? God's empowerment. Ano yung unang pinalalahalagahan natin? The power of the Word. Sa second, lakasan nyo naman para wala. Tapos pangatlo, the power of the Holy Spirit. Ephesians 3:20, TPT. Ang ganda nitong verse na to, alam mo. Since 2019, breakthrough verse ko na to eh. Kaya dala-dala ko to hanggang ngayon. Di ba? Lalo na nabasa ko to sa The Passion Translation, itong version na ito. Sabi dito sa TPT, sabi, never doubt God's mighty power to work in you. Eh ano ba yung God's mighty power na yun na nagwo-work sa'yo? That is the empowerment of the Holy Spirit na buhay sa isang disciple ng Lord. Amen. Kaya nga sabi diyan, never doubt, wag mong pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos
na gumagawa sa iyong buhay. And accomplish all this. Because of that's God's mighty power, He can accomplish all this. All of your dreams. Kayang gawin ng Lord yun. Kahit na yung napaka-imposible na iniisip mo, kayang pangyarihin ng Lord yun. Sa buhay mo. Amen. Imposible ba? Na dadating ang araw, magkakaroon ka sariling bahay at lupa? Tanungin ko sa inyo, is there anything too hard for God? Is there anything too hard for God? Walang mahirap sa Diyos. Eh nakita mo lang walang pera yung bulsa mo, parang mahirap na eh. O you doubt God's mighty power. Amen. Kaya kapag nag-doubt ka, wala tayong tinatanggap. We miss all the blessings from God. Pero alam mo bang may kakayahan si Lord na ma-accomplish ang lahat ng mga pinapangarap mo in your life? Mula sa kahirapan, kaya kang alisin ng Diyos dyan, dalhin ka upang pagyamanin ang buhay mo someday. Kasi yan ang journey natin eh. Papuntang promised land. Amen. From Egypt to promised land. Sa Egypt, kahirapan eh. Di ba? Slavery. Kakapusan, lahat nandun. Pero inalis sila ng Lord kasi bakit? Gusto silang pagyamanin ng Lord. At dali sa promised land. Tama? That's why kayang i-accomplish ni Lord. Every dreams na meron ka ngayon sa iyong buhay. Even your impossible future. Kaya kang dalhin ng Lord dyan. Tapos sabi dyan, He will. Sino yung He na yun? Sino yung He? It is God. He will achieve, sabi dyan, infinitely. Pag sinabing infinitely, walang katapusan, limitless, more than your greatest request. More than your greatest request. Ang kayang ipagkaloob ng Lord sa iyo, your most unbelievable dream. Meron ka bang unbelievable dream sa buhay mo? Sa family mo? Sa trabaho mo? Sa business mo? May unbelievable dream ka ba? Tapos sabi diyan, and exceed your wildest imagination. Kasi pag nag-i-imagine kayo, wild naman. Amen. Yung mga parang, kasi minsan, alam mo, minsan pangarap pa lang natin, nililimitahan natin ang Lord eh. Dapat yung imagination mo out of this world. Nakukuha nyo po. Eh, ang problema, puro ka request, hindi naman greatest. Puro ka dream. Meron ka bang unbelievable dream? Kita mo yung sabi dito sa dulo. He will outdo them all. Yung greatest request mo, yung unbelievable dream mo, yung wildest imagination mo, God will outdo them all. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Bless you, Lord. Bakit mangyayari yon? For His miraculous power constantly energizes you. Bakit ka patuloy nananampalataya kay Lord kahit mahirap ang buhay? Because of the Holy Spirit. That will give you strength on your journey to your promised land and dreams. Without Him, without the empowerment of the Holy Spirit, baka wala ka pa sa kalagitnaan ng journey mo, backslide ka na.
Pero bakit nagtutuloy-tuloy ka sa pangarap mo? Because the Holy Spirit, He is the one who energizes you. He is the one who gives you strength. You will go from strength to strength, even though there are many valley of baka or cow. Buti pa si Valley of Tears, yung Valley of Baka, hindi baka yun ha. B-A-C-A. Ano yun? Valley of Tears. Yung iiyak ka talaga sa buhay eh. Imposible hindi kayo iiyak sa buhay. Ako maraming iyak sa buhay. Amen? Imposible hindi ka malulungkot. Imposible hindi ka madi-discourage in life. Nabubuhay tayo sa mundong ito eh. Di ba marami tayong nakikita mga natural things. But I thank God. We have that empowerment sa buhay natin. Na kahit malungkot tayo, He gives us comfort. Alam mo, yung iba, ewan ko, natataka ako. Natatampo sa leader. Kasi daw hindi kinakamusta. Gusto ata niya yung leader katabi niya. Araw-araw. O gusto ata every day from morning to evening. PM. Musta ka na? Okay ka ba? Yung iba ganun tatampo Tapos kasi hindi naman nangangamusta. Nako. Kung yan lang ang naging dahilan ko, wala na ako, hindi na ako pastor ngayon. Tanungin ko kayo, kailan nyo kinamusta yung leader nyo? Tamo, tahimik. Parang kayo lang kasi. Correct ba? Di ba? Yung parang parang ang lungkot-lungkot na kasi hindi Ano pat nandyan ang Holy Spirit sa'yo? Ako many times sa buhay ko, mag-isa lang ako. May mga pagkakataon, dumadaan kami sa pagsubok, pero not a single PM ang natatanggap namin from our disciple. Kung kamusta na kami sa pinagdadaanan namin. Pero nagtampo ba ako sa kanila? Hindi Mahal ko pa rin sila hanggang ngayon No? Kahit kailan, di kami humingi ng pambayad sa inyo. Hindi kami nangutang sa inyo. Amen? Di ko gagawin yun. Yung magpo-post ako sa FB, lalagay ko yung GCash number ko. No. Kasi alam namin may God na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Amen? Malungkot man ako, alam ko nandyan si Holy Spirit para i-comfort ako kapag discourage ako sa buhay ko. Amen? Namatay tatay ko, malungkot kami. May pagkakataon nga parang ayaw ko mag-preach Kasi malungkot Pero hindi, I thank God. Nandiyan siya. Kaya pag wala yan ako, hindi ko ma-imagine yung Christian life ko ngayon, baka wala na ako dito. Baka iniwan ko na ang pagpapastor. Lalo na daming mababait na disciple. Primary pa nga Pero I never doubt God's mighty power. Because yung God's mighty power that will work in my life, yan yung magdadala sa akin sa greatest request ko. Yan yung magdadala sa akin sa unbelievable dreams ko. Yan yung magdadala sa akin sa mga wildest imagination ko in my life. Amen? Kaya kapag patuloy tayo nagdadoubt, alam nyo, ilang linggo na natin pinag-aaralan about God's empowerment. If you doubt the Holy Spirit, walang mangyayari sa buhay Kristiyano mo. You will remain stagnant. Kaya pala may mga disciple na sa church natin, hindi nagmamature Hindi nagiging fruitful. Why? Walang empowerment. Sabi ko nga last week, ewan ko kung sinabi ni Alfred sa hapon to
Kaya pala hindi nagsa-cell group. Why? Walang empowerment eh. Kaya pala leader na nananatiling unfruitful. Why? Walang empowerment eh. Kapag empowerment ka, lalago ka. Kapatid, imposibleng hindi. Amen. Bakit hindi nagko-conquer? Bakit hindi nagwi-win and disciple? Walang empowerment. And that is the reason kung bakit bumaba ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa 120 disciples eh. Tama? Para palaganapin ang Christianity that time. Para i-share si Jesus. Amen. That is the reason kung bakit merong empowerment. Siguro, hindi naiintindihan yung pagiging born again niya. Tama? Pwedeng nasisimba, pero hindi mo naman alam sarili mo na ikaw ba talaga born again ka? Sabi ko nga, yung salitang born again, napaka-controversial na ano yung salita eh. Kasi pag sinabi born again, akala nila religion. That's why, di ba yung empowerment ng Holy Spirit, para makakilos siya sa buhay mo, kailangan ma-born again ka muna. That is the first level. Correct. By being born again, not in the flesh, but in the Spirit. Kailangan natin maintindihan na lahat ng tao sa mundong ito kailangan ma-born again. Regardless of their status in life. Mayaman, mahirap, matalino o mangmang, kailangan mong ma-born again. Hindi mo may pwedeng maranasan yung kingdom ni Lord kapag hindi ka born again. Sana maintindihan niyo po ito mga kapatid. Pag pinag-uusapan natin ang pagiging born again, this is not about religion. We are not a religious people. We are not all religious people here. Vision Church Quirino High is not a religious church. Amen. Kaya kita mo, di ba, yung sinabi ni Jesus kay Nicodemus, doon sa chapter 3, verse 3, ano yung sabi niya kay Nicodemus? Nicodemus, matalinong tao to. Teacher of the law. Nag-aral niya kay Gamaliel. Pero nagtanong kay Jesus one night. Bakit gabi? Kasi nahihiya. Baka may makakita. Kaya nga sabi doon, sabi ni Jesus sa kanya, sa chapter 3, verse 3, Jesus replied, ano yung sabi? Ano yung replied? Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are. Alam mo yung sinasabi dito ni Jesus, spiritual na bagay to. Pero si Nicodemus, ano siya eh? Flesh eh, natural eh, earthly. Earthly ano siya eh, living. Kaya nga sabi dito ni Nicodemus sa verse 4, how can someone be born when they are old? Surely, sabi ni Nicodemus, they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Oh, di ba? Kay Jesus ang ano niya. Kaya pag hindi ka born again, wala kang understanding about spiritual things. Because you are spiritually dead. At tayo, nilikha tayo ng Panginoon as a spiritual being. May spiritual life tayo, correct? But the problem, due to sin, dahil sa kasalanan, yung spiritual life natin namatay. So yung namatay yung spiritual life natin, naputol din ang connection sa Diyos. Kanya ang natira, body and soul. Pag sinabing soul, mind, ito yung mind area natin yon. Yun yung pinanggagalingan ng iyong mga desisyon sa buhay, emotion. Diba? Yung mga will natin, dyan lahat yun ang pinanggagalingan yan. Pero, bakit hindi mo maintindihan yung mga bagay
na sinasabi ng Lord. Kaya nga, di ba, pag hindi ka born again in the Spirit, nagbasa ka ng Bible, di mo talaga maintindihan yan. Why? Wala ang Holy Spirit sa iyo eh. Knowledge, magkakaroon ka. Pero revelation, wala. Amen. Kaya nga si Jesus hindi talaga maintindihan ng mga tao noong kanyang kapanahunan. Kaya marami rin mga disciple niya noon, nag-backslide din. Kasi they don't understand yung mga spiritual na bagay na sinasabi ni Lord. Sabihin mo naman ni Lord, hanggat hindi nyo kinakain ang aking laman. Di ba? Doon sa John chapter 6 yun eh. So, sabi ng mga kainin daw yung laman. Ano tayo, zombie? Tapos sasabihin pa ni Jesus, inumin nyo ang aking dugo. Huh? Aswang? Vampire? Di ba, hindi na maintindihan. Kaya maraming mga disciple lumayo. Kaya kahit sabihin mo, nandito ka pa sa church, pag hindi mo naintindihan ng mga spiritual things, then lalayo ka sa Lord. Naintindihan nyo po? Kaya nga yung yung pagiging born again, diyan lang tayo nagkakaroon ng kakayahan na kumonekta sa Diyos. Hindi ka pwede kumonect sa Lord o maabot ang Diyos sa paggawa mo ng mga religious rituals. Dami nang nagpapako sa krus eh. Pero nabago ba buhay? Hindi naman eh. Kaya dami nagsusulputang iba't ibang relihiyon sa mundong ito. Kasi lahat gusto maabot si Lord. Kaya napunta tuloy sa kulto. Tama? Biro mo, sabihin mong ikaw si Jesus? Ano ka, Senyor Aguila? Naniniwala kayo sa matabang yun eh. Grabe. Ang laki naman ng tiyan ni Jesus. Ginagawa-gawa natin katatawanan eh, no? Sabihin, ako si Kristo! Sa amin lang kayo! Pag hindi kayo sumapi sa aming relihiyon, hindi kayo maliligtas. Ako ang sugo! Kung ano-ano pinaniwalaan natin eh. Tama. Kanya yung iba, napahamak lang. Biro mo, may sumulpot lang na mukha ni Kristo sa saging. Sinamba na yung saging. Amen? Maglalagay na ng mga kandila doon sa puno. Tapos kokolekta na ng offering. May aparisyon! Maraming daming naniwala dati sa aparisyon eh. Yung pala, bading yun. Ang gagamitin ni Lord, yung binago buhay. Yung na born again in the Spirit. Kahit magpatayo ka pa ng napakalaking arena, hindi yun ang kaligtasan mo. Yung mga nakikita mong napakalaking mga simbahan. Napunta kami sa Davao, ang laki nung dun, oh. Yung dome, tabi ng King Dome. Di ba yung anak daw ng Diyos doon? Ay, Diyos na pala ngayon, na-promote na. Ang laki. Kaya ako, isa lang pinaniniwalaan ko kung ano yung nasusulat sa salita ng Diyos eh. Pag sinabi kong ako si Kristo, umalis na kayong lahat. Gamitin niyo yung pangalan ko. Sa pangalan ni Pastor Raymond, lumayas ka. Nako, pag sinabi ko sa inyo yan, layasan nyo ng simbahang ito. Dahil alam ko isang pangalan lang ang makapangyarihan, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Palapakan natin ang Lord. Grabe, no? Kaya nga kapag hindi ka talaga na born again in the Spirit, kahit na anong ipakain sa'yo, kahit mali na, tatanggapin mo.
Kahit mali na. Tama! Kaya kita mo, you cannot be connected to our God if you are spiritually dead. Bakit ka spiritually dead? Because of your sins. Romans 3:23, we are all fall short of the glory of God because we are all sinners. Kaya kahit na anong gusto nating abutin si Lord, hindi natin magawa. Pakiramdam tuloy natin, malayo ang Diyos sa atin. Kahit na anong simba mo noon, hindi ka makasamba sa tunay na Diyos. Kasi hindi naman yung simbang hinahanap sa iyo ng Lord, yung samba mo. Amen? Pwedeng nagsisimba ka dito sa church natin, pero ang tanong, nakasamba ka ba? Kasi pag nakasamba ka, paglabas mo dito, ang gaang ng pakiramdam mo. Amen. Kasi hindi naman hinahanap ni Lord yung mga taong nagsisimba lang eh. John 4:23-24. Kung yun lang ang hinahanap ni Lord, baka madami na tayo ngayon. Kung nagsisimba lang. Amen. Ang hinahanap ng Lord, yung mga tunay na sasamba sa Kanya. Sabi doon, yet a time is coming and has now come when the true worshipers, kita nyo, with S hindi naghahanap si Lord ng isang individual lang nasasamba sa Kanya, will worship the Father in spirit, small s. That is your spirit. Paano ka tatawagin true worshiper if you are spiritually dead? Hello! Mga true worshipers! Kasi bakit? For they are the kind of worshiper the Father seeks. So verse 24, God is Spirit. And His worshipers must worship in what? Alam niyo sa New King James, yung word na God is Spirit, capital S yan. That is mean, that Spirit of God. Pero yung sumunod, sabi niyan, and those who worship Him must worship. Lahat daw nasasamba sa Kanya, sambahin siya, sabi niyan, that is your spirit. Small letter S. That's why, how can you worship God if you are spiritually dead? That's why you need to be born again. Hindi according to the flesh, but in the Spirit. Amen. Ma-born again tayo in the Spirit of God. Para yung espiritu natin totoong makasamba sa Diyos. Sino ba mga true worshipers? Kundi yung mga na-born again in the Spirit. Hindi yung mga gumagawa ng religious rituals. Amen. Kaya magtataka kayo, di ba? Lalo na siguro yung mga bago nagtataka kung bakit tayo nagkakantahan dito. Because that is the way that we can connect to God. Sa praise and worship natin, bakit tayo tumatalon, bakit tayo pumapalakpak, nilalaglag natin yung mga kabigatan natin . Kaya pag late ka, walang malalaglag sa'yo. Arik. Tama ba? Ganda pa naman ng unang kanta natin kanina. Come right now, Holy Spirit. Di ba? Release your power. Kasi pag nagpapalakpakan tayo, tumatalon tayo. Doon pa lang gumagaang napakiramdam natin . Tapos nag-worship tayo kay Lord. Tinaas mo yung kamay mo. And then, the Spirit of the living God will flow your heart. Naararan mo yung puso mo.
Kaya ngayon, may Word of God, naiintindihan mo. Pag late ka, wala ka. Dumating ka, Word. Ano pa meron? Kaya nga nagpapakanta ako Minsan bago ako mag-pray kung malaglag, maararo puso nyo. Amen? Mamaya magmi-minister tayo. Para yung iba hindi na late next week. Ano yung sabi sa verse 5 ni Jesus? Sa John chapter 3. Sabi kasi Nicodemus, papasok ba? Kailangan ba pumasok uli ako sa sinapupunan ng nanay ko? At papanganak uli? Ano yung sabi ni Lord? Very truly I tell, spiritual na naman to. Sabi niya, most assuredly I say to you, unless one is born of water. Sabihin niyo water. And the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Bakit una water? Before Spirit. Because of the water is the Word of God. Hindi ka pwedeng ma-born again in the Spirit hanggat hindi mo napapakinggan yung water. The Word of Truth. Amen. Kasi ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin papunta kay Jesus. Amen. Kaya kailangan mo basahin talaga ang Bible because the Bible will point you to Jesus. Para ma-born again ka. Because Jesus is the author of life. He is the source of life. Old Testament time pa lang, napakarami ng prophecy about Jesus. Ang nakakalungkot lang, maraming mga Hudyo ngayon hindi naniniwala kay Jesus. Kaya nga in-extend ng Diyos ang salvation sa mga Gentiles May napakinggan nga ako sa TikTok ko, biro mo, isang Jew yun. Sinasabi niya, Jesus is the biggest lie in this world daw. Kasinungalingan daw si Jesus. Hudyo yun paano hanggang ngayon nag-iintay sila sa returning Messiah? Sa pagdating ng Messiah, babalik na nga, i-return na nga Sila nag-iintay pa lang. Tayo, alam natin, si Jesus dumating na 2,000 years ago, namatay na nga sa krus. Amen. Kaya yung pagiging born again mo, it will start by receiving and believing Jesus as your Lord and personal Savior. Di ba Ephesians 1:13 ata yun? As you heard the word of truth, the gospel of yours, sabi doon, salvation. Ano mangyayari? Kaya ka naniwala kasi narinig mo yung word of God. Tama? Kaya ka naligtas. Tapos sabi niya, having believed. O ngayon, ligtas ka na. Sumunod na si Holy Spirit sa'yo. Having believed, you were sealed. You were marked with the Holy Spirit of promise. Nandyan sa sayo. Nung tinanggap mo si Jesus, nandyan sa sayo. Kailangan maging active lang siya sa buhay mo. Amen? Minsan talaga, masakit ang katotohanan Pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan para tayo ay lumaya. The truth will set us free. Kaya kapag si Jesus nasa buhay mo at naiintindihan mo yung pagiging born again mo, ano kasunod? Change life. Change life. Amen? Being religious will not change your life. Being mabait will not change your life. O lagi kang gumagawa ng mabuti will not change your life. You must be born again. Sabihin mo to, tanungin mo tong controversial na tanong nito sa katabi mo. Born again ka ba? Yung iba hindi nagsasalita. Pati sa likod, sabihin mo, born again ka ba? Kita mo, hindi makapaniwala. Yung iba, tagal na dito, hindi pa rin makapaniwala kung born again siya. Sabi? Kasi bakit?
Hindi pa rin marami, tinanggap lang sila pero hindi nila naintindihan, born again na sila. Kaya dami tumanggap kay Lord, nawala din. Kaya noon, di ba, kahit na anong prayer mo, hindi masagot-sagot ng Lord eh. Kung hindi ka born again, walang answered prayer. Maiksi ang kamay ni Lord. Kaya tuloy sabi ng iba, parang si Lord naman. Wala namang kakayahan na i-bless yung buhay ko. Hindi, may kakayahan siya. Ang kamay ng Lord hindi maiksi. Sabi ng Isaiah 59:1 and 2. Hindi maiksi ang kamay ng Lord para iligtas ka. Nor ang kanyang mga tenga, hindi siya bingi para hindi marinig ang mga prayers mo. And dahilan, yung mga kasalanan natin, your iniquities have separated you from God. Kaya kailangan mong ma-born again. Hallelujah! Mga born again. All of us, we need to be born again for us to be connected again to God and to His supernatural power. After mong maintindihan yung born again, you must be baptized with the Holy Spirit and fire. Alam mo yung second level na to, hubugan ng buhay to eh. Dito sa level na to, yung being baptized with the Holy Spirit and fire, dito hinuhubog ni Lord ang mga na-born again. Bakit? Para maging katulad ni Kristo. Yung tinatawag na Christ-likeness. Ang standard kasi natin sa ating church bilang mga Christian, dalawang bagay yan. Unang-una, Christ-likeness and multiplying ministry. Kapag ikaw nabago ka, magmumultiply ka. Magiging fruitful ka. Amen. Kaya nga, church natin for 16 years patuloy na nagpo-provide talaga ng mga pamamaraan para mangyari ang Christ-likeness sa buhay nyo. May process tayo, tama? Tinuturuan kayong mag-devotion. Tinuturuan kayong mag-pray. Pinoprovide ng Lord yan, ng church yan eh. Bakit? Para maging tayo, Christ-likeness. Kapag hindi kasi ito ang standard natin as a Christian, hindi ka talaga maaaring magbago. Kasi ang pagbabago hindi suntok sa buwan. Uupo kayo dyan, tapos mababago na ang buhay mo. Hindi. You need to work out your salvation with fear and trembling. Akala nila, porkit na born again sila, pupunta na sila sa langit. Hindi. Pwede ka pang mapunta sa impyerno uli. Ay, tinanggap ka na si Jesus. Yun lang bang goal mo? As a Christian? Tinanggap mo si Jesus, as pupunta ka sa langit? Hindi. Gusto mo rin mabago buhay mo. At kalagayan ng buhay ng pamilya mo. Amen. Kaya ngayon tinanggap mo si Lord, work out your salvation. Hindi ka na pupunta ng church kasi may volleyball sa Tuesday. Naalala ko yung testimony ng isang kaibigan ko eh. Yung hilig mag-basketball nun eh. At dinig ko yung testimony niya eh. In-invite siya sa church para kasi may liga. In-invite siya sa church para mag-basketball. Tapos sabi nung nag-invite sa kanya, kailangan, malupit nga sa kanila dati. Kailangan baka 7 times ka munang attend bago ka makasali doon sa league. Biro mo 7 times, sa atin 3 lang. Merciful naman natin. Tapos kung yun dati, yun yung goal niya, mag-basketball lang. Sabi niya, kung noon, mag-basketball lang ang talagang gusto ko, pero ngayon, nung nasa church na ako, mas gusto ko na si Lord kaysa sa basketball. Sana all. Tanyo, hindi makapalakpak yung may gusto kay Lord.
Palapakan naman niya si Lord. Sana yung mga nagbabalibol. Sana mas gusto ko na si Lord kaysa sa volleyball. Gusto ko na sana si Lord kaysa sa basketball. Dapat gano'n na pagdating ng araw. Why? Na-empowered eh. Amen? Kaya hindi ka lang dapat ma-born again, ma-connect sa Lord. You must be baptized with the Holy Spirit and fire. Ano ba ginagawa ng fire? Tinutupok at sinusunog yung mga sagabal sa buhay natin. Burn the chaff! Ano ba yung mga chaff? Laziness! Yung pinag-aralan natin na tatlong malulupit. Na problema ng Israelites na hanggang ngayon problema ng maraming mga Christian. Laziness, complaining, ano pa? Stubbornness, tigas ng ulo. Pasunog mo kay Lord yan. Kaya pwedeng born again ka pero tamad ka. Pwedeng born again ka pero reklamador ka. Pwedeng born again ka pero matigas ang ulo mo. Pwedeng born again ka, masama ugali mo. Religion ka lang pag ganyan. Kaya sabi ko kanina, hindi makapunta lang sa langit ang goal mo. Ang goal mo dapat mabago ang buhay mo. Makita unti-unting pagbabago sa buhay mo. Kaya kung ano ang meron na hindi magaganda sa buhay mo, ipasunog mo sa Lord. Ipatupok mo sa Espiritu ng Diyos. Amen! Pero dapat willing ka na ipasunog ang mga ipa-ipa sa buhay mo. Kasi pag di mo pinasunog yan, di ka magiging kagamit-gamit. Para kang isang bigas na nanatiling palay ka lang, na hindi ka naisaing. Ibig sabihin, walang pakinabang. Amen? If you want to be a successful Christian, you cannot skip the baptism of the Holy Spirit and fire. Hindi ma-born again ka lang. You must be baptized with the Holy Spirit and fire. Hindi mababago ng lubusan kung hindi mo ipapatupok ang mga ipa sa buhay mo. Amen? Last verse ko na to, 1 John 2:15 and 16 sa NIV. Pag ikaw born again ka, alam mo to. Para sa iyo to. Sabi dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. So verse 16. Ano ba yung nasa mundong ito? For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father. Pero kanino galing yan? From the world. And who is the God of this world? Satan. Kaya hanggang ngayon maraming mga blinded. Sarado ang isip. Bagamat nakakakita sa physical, pero bulag sa mga spiritual na bagay. Why? Because they are blinded. May parang talukbong na nagko-cover sa kanilang mga isip para hindi nila maintindihan ang gospel ni Lord. Pero dapat ngayong ikaw ay na-born again, lahat ng mga makamundong bagay iniiwan mo. Na kinahihiligan ng laman. Amen? Sabi nga doon, lust of the flesh. Ano ba lust of the flesh? Pornography. Masasabi mo bang born again ka pero nagpo-porno ka? Born again pero napakaraming vices sa katawan mo. Yung gusto mo lang masatisfy yung yung cravings mo. Dati, Marlboro. Nauso vape, mas high-tech daw ngayon. Mas okay daw yung vape, di nakakamatay. Mamamatay ka rin doon. Ito na lang i-vape mo. Lilinis baga mo dyan. Usok din yun eh. Paano? Paano nga naman si Holy Spirit magiging active sa buhay ng isang Kristiyano? Ano ba sabi ng Bible? We are the temple of the Holy Spirit. Yung tinanggap mo si Jesus, nandyan na siya. Kaya nga sabi doon,
pag yung templong ito, winasak mo, wawasakin ka ng Diyos. Kaya yung iba, winasak sa bisyo, hit-hit dito, inom dito, wasak ang templo mo. Tapos sasabihin, gone too soon. Mamamatay ka talaga na maaga. Why? Because of the lust of the flesh. You need to overcome that. Amen. Sabi ko nga yung mga lalo na, ewan ko, yung ML. Sabi ko, pag may nakita ko nag-ML sa inyo sa church, pabubura ko sa app na yan. O kaya doon ka na lang mag-ML sa labas. O kaya sa bahay ka na lang. Doon na lang. Huwag sa church. Amen. Lust of the eyes. Nakakita ng sale sa SM, bili ng bili. Kahit di naman kailangan. O ano nangyari? Ubus pera. Nagkapera, one day millionaire. Tapos yung pagtatights, di nakalimutan. O, talagang maghihirap ka niyan. Puro ko add to cart eh. Kailan mo in-add to cart si Lord sa buhay mo? O ang Holy Spirit. Amen? Dapat siya na ngayon dumating sa iyo eh. Siya na yung addition ng buhay mo ngayon eh. Kaya itong mga 3 bagay na ito, kaya mong ma-overcome yan kasi nandiyan siya. Amen! He will energize you. He will give you the strength to overcome the lust of the flesh, the lust of the eyes, pride of life. Ang yabang-yabang. Wala pa nga nararating, mayabang na. Tama? May pride na. Alam mo yung 3 na yan, Garden of Eden pa lang, strategy na ni Satanas yan. Kaya matuto na kayo kay Eva at Adan. Amen? Kaya pag hindi mo na-overcome yan, paano mo ma-overcome yan? Burn the chaff! Sunugin mo, pasunog mo sa Espiritu ng Diyos. Pero dapat willing ka na ipasunog kay Lord yan. Laziness, complaining, murmuring, stubbornness. Alam mo, marami pa yan eh. Wrong mindset. Yung mga naglilingkod dito, you must have a right heart in serving God. Hindi naglilingkod-lingkuran lang. Ang problema kasi, napakabuti nga ng Lord, binigyan tayo ng free will to choose blessing or curse, to choose life or death. Pero sana yung free will natin, gamitin natin sa pag-surrender natin kay Lord. Alam mo ako, araw-araw, every day, nagigising ako. Sabi ko, Lord, I surrender my life to you. Holy Spirit, empowered me today. Ano man yung mga kakaharapin ko, give me strength, Lord. Ginagawa nyo ba yun? Yung mga cell leader, ginagawa nyo ba yun? Lord, burn the chaff, Lord. Kung meron man, Lord, na hindi ka nakikita, Panginoon, na hindi maganda sa buhay ko, ako hindi ako perfect eh. Marami pa rin ako sablay sa buhay. Kaya sinasabi ko kay Lord, Lord, burn the chaff in my life through the empowerment of your Holy Spirit. Kasi without the baptism of the Holy Spirit and fire, hindi ako mababago. Pero sana binigyan kayo ng free will ngayon. Sana piliin nyo kung ano yung tama para tumama ang buhay nyo. Amen? Piliin nyo na isurrender yung buhay nyo kay Lord sa araw na ito. Amen? May natutunan ba kayo today? Pwede bang palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon? Hallelujah! We bless you, Jesus. Pwede tayong tumayo lahat. Thank you, Lord.
Pero before po ako mag-pray, gusto kong bigyan ng opportunity yung mga first-timers natin dito na tanggapin nila yung gift of life. Yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa buhay nating lahat, and that is Jesus Christ. Maintindihan nyo, sa pagtanggap natin kay Lord, doon mangyayari yung tinatawag na born again in the Spirit. And as you receive Jesus as your Lord and personal Savior, pahalagahan mo yung salvation. Work out. Kasi hindi mangyayari isang upuan lang kayo nandyan, and then magbabago na buhay nyo. Hindi po. We know workout po ang pagbabagong buhay. Di ba pag nagwa-workout tayo, mahirap no? Daming sumasakit katawan natin So ganun din. Maraming sakit sa pagwa-workout ng salvation natin. Pero hanggat nandiyan ang Diyos sa'yo, tandaan mo, lagi kang magtatagumpay because He will never leave you nor forsake you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. So taas niyo yung dalawang kamay niyo kay Lord. Hallelujah. Mataas na mataas. Ito yung free will niyo ngayon para isurrender yung buhay niyo sa ating Panginoon. Sabihin niyo yung prayer na ito. Samahan natin yung ating mga first-timer. Sabihin natin itong prayer na ito, Panginoong Jesus. Lakasan niyo po, Panginoong Jesus. Salamat sa pagkakataong ito. Nadinig ko ang iyong salita at nabuksan ang aking isipan. Kaya naniniwala ako at nananampalataya ng buong puso sa ginawa ni Jesus para sa akin. Siya ay namatay sa krus at nabuhay muli para tubusin ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Hugasan mo at linisin mo ako ngayon ng iyong banal na dugo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Tinatanggap ko ito ng may pananampalataya. Panginoong Jesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Hawakan nyo ngayon yung mga puso. Yung isang kamay nakahawak sa puso nyo. Sabihin mo ulit, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita, Jesus, sa puso ko. Maghari ka sa puso ko, Jesus. At tinatanggap kita, Jesus. Sabihin uli natin, tinatanggap kita, Jesus, na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. John 1:12, sabi doon, kung ginawa mo ito ng buong puso, itong prayer na ito, sabi dito sa verse na yan, sa chapter 1, verse 12, to those who receive Him, to them, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Dahil sa pagtanggap na ginawa mo sa Panginoon, ngayon ang tawag na sa ating lahat, tayo ay mga anak ng Diyos. What a privilege, di ba? Dati hindi tayo anak. Why? Wala si Jesus sa atin Pero ngayon, nandito na sa ating buhay ang ating Panginoon, tinanggap natin siya. Ngayon ang tawag sa atin, mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, according sa Romans 8:17, tayo'y kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ito yung pag-uumpisa ng mga pagpapala at kasaganahan sa buhay natin. Huwag po natin bibitawan, di ba? Yung panghawakan natin patuloy ang kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon. So sambahin po natin ang Lord, taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Let's sing this song to our God. I want you more than my comfort. I want you more than my needs.
Holy Spirit, you are so precious to me. I want you, Lord. I want you More than success. I want you, more than the dreams. Holy Spirit. You You are so precious to me. You make the Oh, here in my heart, here in my praises, as I lift you up. This is my home, here in your house, here in your presence, as I lift you up. Holy, holy, holy is the Lord. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. The Lord is here. The Spirit of the Lord is in this place. At gusto ng Panginoon ngayon na kung ano man yung mga ipa sa buhay nyo, gusto niyang sunugin yan sa inyong mga buhay. And as you lift up your hands today, isipin nyo na kung ano yung mga ipa na yan in your life na gusto nyong ipasunog sa ating Diyos. And as you surrender your will to God, God will burn all the chaff in your life. Lord, burn the chaff, Lord. Laziness, burn it, Lord, over their lives, oh God. Complaining, Lord, murmuring, stubbornness, burn the chaff, Lord. Sunugin mo, Panginoon, ang mga ipa na ito sa buhay nila. Lust of the flesh, oh God. Lust of the eyes. The pride of life, Lord. And let everyone, oh God, be submitted, Lord, to your will. Not our will, Lord, but your will be done, oh God. Holy Spirit, you are here today. And as we surrender our lives to you, oh God, burn the chaff, oh God. Wrong attitude, Lord. Wrong mindset. Burn it all, Lord. Hayaan mong masunog ang mga bagay na ito, Panginoon, sa mga buhay namin. Upang sa gayoy, Lord, unti-unti na dumating ang pagbabago, Panginoon. We will be a blessing, Lord. Our life will be a blessing dahil sa mga pagbabagong buhay, Lord, na aming naharanasan. Salamat po, Panginoon. Thank you for the presence and for the empowerment of your Holy Spirit. Empowered us today. Empowered us today, O God. Thank you, Lord, for your word, O God. Thank you for the blood of our Lord Jesus Christ. Thank you for the anointing and for the empowerment of your Holy Spirit, Lord, in this place. We receive it today, Lord. Come on, receive it. Receive your changed life. Receive your changed life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We receive it, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. And today, Lord, we just want to give you all the praise, all the glory and honor, all the worship that you alone deserve. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Hallelujah! Come on, shout hallelujah! One more time, hallelujah! Praise you, Jesus!
Praise you, Lord!